La 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 la. Lo 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 la 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 la. So, hindi naman buti walang static. Walang static. Walang static. Static ba? Static, static. All good sounds. Mic test. Hello, hello. Hello, hello, hello. Hello. Static. 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 Okay. Yan, so okay. May sound tayo. Okay, so let's start. So may repair tayo dito. So line number 4217. So XFX. XFX. XFX 6600 XT. So ito yung mga sirain yung GPU chip. So basta XFX. Mga basta AMD. Palagi lang sira yung chip. So okay. So we need to proceed. Okay. Set. Di pa pala nakaset yung ating bench. Bakit? Hindi ko makita. Parang hindi kita yung ano. Ano nangyari? Nakahang? Nakahang yung DC bench. Ayan. So, may nakahang siya. So, ang problem ay no power. So, ito, palaging sira tong chip nito. Saka yung VRAM. So, 12 volts, 12 volts. So, all goods, all goods, 12 volts. So, siyempre, 5 volts tayo. Tandaan nyo na lang kung nasa ng 5 volts niyan. Okay, so may reading tayo goods, 5 volts. So, anong sunod sa 5 volts? So, meron pa yung isang 5 volts sa likod dito. So, may reading tayo. 7. Okay. So, yun yung mga 5 volts rail. So, yung mga dinaanan, check natin yung mga fuses. May mga dinaanan tayo dito, 5 volts at 3.3. Tama, 3.3. So, 1.8. So, next. Okay, present ang 1.8 volts is present. So, 1 volt, so 0.9. So, ayan, meron tayo reading. Okay, yung ating VSOC yata to. VSOC or VRAM, malindi sa dalawa. VDDCI or VSOC or VDDCI at saka VDDCI memory. At memory. Okay, all goods. So, ang ating first data lines. So, meron naman negative. Tama ba? Ilan ba to? Negative. Tsaka positive. All goods. So, fix reset natin.
So, goods naman ang fixed reset sa ating positive and negative. Goods. All good. So, let's power on. Power on natin yung device. Okay. Inspection pala muna natin. Baka may liquid damage kaya no power. Okay, let's check. No power siya eh. So, marami na siyang residue dito. So, mahirap lang pag-delete ng PWM. So, wala tayong pang-program. At wala tayong goods na program pa na kinukuha. So, yung thermal pad niya expired na. Degraded na yung thermal pad. So, expired na. Okay, all goods. So, okay. So, dual BIOS. May switch yung BIOS? Oo, meron. So, may switch siya dito. Kaya dual BIOS. So, may fuse. Hindi naman burn ng fuse. Okay, all goods. All goods. So, bench tayo. So, lagyan natin ang connector. And i-power natin ang device. So, check natin yung kanyang voltage. Okay. So, let's turn on. Check natin. Pag in-on, let's power on the device. Power on. Okay. So, naka-on na tayo. Ayan. Okay, may ikot. Hindi naman siya umiinit. So, siyempre, yung ating 12 volts secure. 12 volts is good. So, secured. PCI 12 volts secured. And of course, 5 volts. So, next, power stage, 5 volts present. And 3.3. So, present. And this is 5 volts. Okay, 5 volts. So, all goods. 1.8 volts. Oh, dead. Wala. Wala talaga. Yeah. Ito lang mahirap pag dead yung 1.8 volts. O, ito yung 1 volts. So, dead ang ating 1.8 volts. Siyempre, wala din to. Kasi dead eh. Panat spinning eh. Pag mga dead. Wala din yung B-core. Okay. Wala din yan. Kasi 1.8 is missing. Yan. Okay. Let's power off. So, ang ating 1.8 volts is missing. So, back to microscope. Ha? Wala. So, ang ating, shorted ba to? So, ito ay 12 volts. Kasi hindi shorted ang 12 volts. Ibig sabihin, ay, ang 12 volts natin, ito. So, hindi naman siya shorted. As you can see. Okay. Wala po. So, hindi shorted ang ating 12 volts. So, yung output din naman, hindi shorted. So, may reading tayo. So, may problema lang dito. Pero minor lang siya eh. Pero saan yung sign siya ng liquid damage? Ayan. So, ito, meron reading. 12 volts din to eh. Something 11. So, yung gates, ang gates natin ay pin number 1 over here. So, may reading ang ating gates. Power good pala, sorry. Ito yung ating gates. 2.3. So, 2.3 ang reading. Ayan pala. Okay, mali lang yung ano. So, all goods. Walang shorted. So, wala naman sa
Ayan. So, walang liquid damage. So, 1.8 ang ating problem. Okay, 1.8. Dinaanan ng 1.8. Saan ba dumaan ng 1.8? BIOS is 3.3. 1.8. So, dito. AMD to eh. Dito NVIDIA. Ibig sabihin ay walang coil na 1.8 dito. Sa likod. Ito wala namang missing. So, all goods. So, remove natin yung IC. Replace. So, GS9230. So, kuha tayo ng brand new na IC. May sound pa ba? 9230. Okay. So, I need to find a brand new IC. So, kapag hindi ito gumana, wala. Dead ito. Dead. Dead and cheap. So, 9628. 96 219. 219. Where is the others? 30. No. Ito. It's a brand new IC. So, mas maigi pa guys yung galing sa board. Mas working siya. Minsan yung brand new guys, tinagana. Pag mga brand new na IC, hindi siya nagana. Kasi hindi natin alam kung kailan ito naman na-procured. Okay. Okay, so let's remove that IC first. So, natin ang ating sana may sound pa ako. Pag nawala ng sound, yari. Okay, so gagamutin natin ang mga paa. Bago natin siya ihinang. Parang may sunog ah. So, kailangan natin gamutin ang paa. So, ayun, kumapit. Ayaw kumapit. Oh no, why? Ating kabila. Okay. Sok. Ang usok. So, yung ating pin number 1 ay so, ganito. Ito ang pin number 1 natin. Hindi po. Hot air.
So, mahirap sa AMD, medyo matigas lang ang PC, ang mga hinang ng AMD. Saka masyadong nag-absorb ang GPU chip ng heat at saka yung PCB. Matagal siya mag-absorb. So, yun ang kaibahan ng AMD sa Nvidia. Nvidia kasi is yung ano lang, mabilis lang siya mag-absorb ng heat ng PCB. Asa natin? 60. 60 ang air. Tagal eh. Tagal. Okay. Okay, so Lloyd, i-remove. So, lagyan natin ng hinang. So, kunin natin ang IC. So, let's check the orientation. So, orientation is ganito. Ayan, so ganito yung ating orientation. Okay. So, base orientation is ganito ang posisyon. So, babaan natin ang temperature. Ang air pala. Air lang. Kasi, yung kanyang naman, temperature is eksakto lang sa 500. Mabilisan kasi ako magdumali. Hindi matagal. Pero pag mga baguhan, so, kailangan na yan, hindi pwede yung mga ginagawa ko na sagad yung GPU temperature. Okay. It's done. Padikitin natin sa PCB. Di nakangat ang paa. Oops. So, tissue na lang yung ginagamit ko para mabilis. Tanggal ng plaques. Mas maganda kasi pag tinotoothbrush. Mas matatanggal yung Ayan. Mas natatanggal yung plaques. So, meron tayo sponge dito eh. Okay. So, inspection lang. Kung all orientation is proper. No. Huwag mo kalma yan, nak. Kung goods na ang orientation natin. So, all goods. Wala-apat. Okay. Already placed. Okay. All goods. La, 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 la.
Sana gumana. Kasi pag hindi yan gumana, patay. Patay tayo dyan. Pag hindi gumana. Busted ang chip niyan. Kasi dapat buhay yung ating 1.8 volts kahit dead ang P-core. Mabuhay siya. Pag hindi yan nabuhay, yari. Dead ang ating GPU chip. Kasi parang ganito galing mining yata itong mga card na ganito. Or overheated mga ganyan. Gamit sa AMD. Yes, overheated. Thermal camera natin. Makita natin using thermal camera. Para maganda. Naka-thermal. La 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 la. Thermal camera. Okay. So ito siya. Ito yung chip. Kailangan ay minute. Pag hindi, patay. Power on. Ay! CRT. Minute ang chip. A minute. A minute. A minute din ang biram. La 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 la. Okay, power off muna natin. So, lagyan natin ng display. Okay, lagyan natin ng display. So, touch monitor. So, meron tayo dito ang pan-display na naka-ready. Okay. So, saan tayo? Ay? Saan ba nakalagay dito? Screen. Aha. Aha, thermal camera. Okay, so yan. So let's turn on natin. Kung magdi-display. Let's turn on, power on. So naka-on na tayo. Yups. So walang display. Power up. Hindi ko sigurado kung anong ang 3 ay ang 1, ito ang 2. Ang 2 ay microscope. Microscope ang 2. Ang 4, try nga natin ang 4. Power on. Oh, hindi po. Hindi po. Ayaw. No display. Let's power up. Okay. Tingnan natin sa ano. Subukan natin dito sa monitor. Kung not detected sa HDMI. Sana.
Let's power on. Natin magdi-display kung alin. Okay, not detected. Nag-display yung onboard power off. Pero umiinit naman yung chip niya. Okay, so let's wait. Ayusin natin yung saksak. Tapos yung ating PCIe. Should try again. Aaron. Not detected. Again, not detected. Power off. DC volts tayo. So read natin ang voltage. So naka-volts tayo. DC. Power on. So meron tayong 1 volts lang. Bakit 1 volts? 0.7. Bakit ang baba? So, ang napoproduce natin ay 1 volts lang. Ha? Parang ito ay parang mababa. Ito ay 1.6. So, hindi naguha ng biram. Ba't ang taas nito? 1 volts. Masyado siyang mataas. Tapos ito ay bakit siya 1 volt? So, ang alam ko, ito, 1.8 ito eh. Pero nakukuha natin ay 1 volts lang. Switch natin BIOS. Power on. 1 volts pa rin. Yung ating B-core. Ha? Bakit ito yung 1 volts lahat? 1 volts. Nako. May problema pa. So, may problema tayo. Kakaiba yung problema. So, first encounter lang. Ano naman, again, first encounter. So, tama naman tayo, naka-DC. DC. DC.
So, ang problema natin ay 1 volt siya lahat. 1 volts. So, yung nakikita natin ay puro 1 volts. 1 volts, 1 volts, 1 volts, 1 volts. So, ibig sabihin, may problema ng chip. Hindi siya BIOS. Hindi naman BIOS yun. Kasi ang control lang ng PWM, nitong PWM is dito lang. Yung ating 1 volts, 1.8 volts, is hindi niya control itong 5, saka itong 0.75. So, hindi niya control eh. Wala siyang ibang ano. Eksakto yung ano natin eh. Yung supply. 3.3, eksakto. 5 volts, eksakto. 3.3, 5 volts, eksakto. Eh, yung 1 point, yung ating 1 volts, 1.8 volts, ay 1 volts. Tapos ito 1 volts. Tapos ito 1 volts, 1 volts. So, medyo may kakaiba lang dito. So, ito kasi, ito, at saka ito ay connected dito. And itong 1 volts is connected dito. Yung 5 volts hindi connected. Okay? Yung 3.3, saka 0.5. Ito connected to dito. Pero is intact yung ating voltage, 0.75. Wag yan, wag yan. Hindi pwede yan, anak. Hindi yan laruan, gagawin ko pa yan. So, balik tayo. Naulan. Balikan natin. Aha. Itong voltage nito, itong mga resistor na to. Dito basta-basta masisira eh. Ah, hindi ito masisira basta-basta. So, may output tayo. Wait for a while. Baka may na-miss tayo. May na-miss tayo na paa. Oh, may ano dito. May problem. So, may natikal ditong isang contact. Hindi ko napansin. So, meron tayo ditong isang contact na disalign. So, subukan natin ito ayusin. Baka ito lang. Baka mag-reset na siya sa normal voltage. Sensor lang naman ito ng data lines. Subukan lang natin. Baka magkaroon ng tamang response. Huwag ka makulit. Kuha tayo dito ng crystal capacitor. So, babaan lang natin ang voltage dahil ito ay mababa lang. Masisira yung ating voltage bang. Heat, temperature. Ito pa naman yung mahirap. Mahirap tanggalin.
tanggalin na natin ito, may ano na eh. Subukan natin siyang i-replace, baka magno-normal. Pero malayo naman siya sa bituka. Kumbaga, ano lang ito eh. Data lines lang ito. Pero, baka magkaroon ng tamang reading. Siyempre, pag nag-reset yan, ay baka makita natin yung hinahanap niyang voltage. Subok lang. Malay natin kung yung BIOS is wag function. Subukan lang natin. Kasi hindi naman natin masasabi. Kasi yung very sensitive kasi pagdating sa AMD. Ito yung mga napapansin ko minsan. At saka mayroon pa tayong nakailang buhay pa lang naman tayo, tatlong power on ba? So minsan mga 4 na turn on kasi magre-reset yung kanyang BIOS. Okay? So magre-reset yung BIOS niyan. Yan. Kailangan kasi makapag-reset yung BIOS para ma-read niya ng tama ang lahat ng leads niya sa power stage. So, let's check kung magiging normalize na natin ang Subukan ulit natin. Power on. Okay. So, pag ito ay nag-okay, ganun pa rin. Hindi pa rin. So, not detected pa rin siya. Power off. Not detected. Oops, not detected. Lipat nga natin. Pero yung 1 volts kailangan talagang maging 1.8. Wala pa rin. So, wala, malayo sa katotohanan. Malayo sa katotohanan ng ating ginagawa. Sa tingin ko ayusin ko tong position ng ating IC. Parang may mali dito eh. Hindi siya eksakto. Pero yung mga paa niya, present naman sa position na aking hinahanap. Subukan natin siyang isaayos. Ay, hindi pala naka-shirt. Ang ating wow. Hindi naka-shirt. Sorry. Parang nakaangat. Nakaangat pa.
nasa hinang, kailangan ko siyang iayos. Ito ay magkahiwalay. Yan. Magkahiwalay kasi yung paa nila. Parang ito ay nagdikit. Nagdikit yung paa. Kasi nakahiwalay din ito. 12:30 na. Bakit? Okay. Umiwalay na ang ating dalawa. So let's try again. So let's power on. Nakaw. Wala pa din. Wala pa din tayong output. So same scenario 1.1 1.6 Ayan natin. Oops, nawala. 1 lahat siya 1 1 1 and dito ay 1 1 eksakto kasi BDDCI itong area na to eh. Kung naka-short siya possible. So iba naman pala yung ating VRAM. Pero eksakto ito. Okay, sa palitan natin ng IC. Huwag mo paglaruan yan. So, ayan ang brand yung IC. Mahirap talaga. Minsan, hindi talaga gumagana. Is 9030. Paulit tayo ng bago.
Pangit eh, madudumi. Refurbish lang kasi yata to eh. Mga IC na to. Ang dudumi ng mga brand new na IC. Mark, kain na Mark. May dumi pa siya oh. Brand new yan, naka-sealed. May nakadikit pa yung ano pero may dumi. Sealed ang IC tapos may dumi. So, ano kayang klaseng ano to? Kaya minsan hindi rin ano yung ano eh, mas gumagana pa nga yung ano, galing sa donor board, mas matibay pa. Tested na talagang gumagana. Kaysa to sa mga brand new. Okay. Huwag natin siyang palitan ulit. Okay. Tanggalin nga natin tong ano. Gamit tayo ng belt shoulder. Para mas mabilis. Hmm.
Ay, mababa pala ang ating. Kaya pala dumidikit. Ay. Kaya pala ganon. So, mababa yung aking temperature ng panghinang. Okay. Hindi pa rin ito gumana. Lunch break muna. Lunch break muna pag di pa rin gumana. Okay. Wala pa tayong lunch. Ibili pa. O, balabigin muna natin at ano. Yan at so, try natin kung okay na. Let's power on. Buhay ba? Ah, okay na. Hindi nag-display sa aking ano dito eh. Power up. So, try natin. Baka may display na. So, di na natin titesterin. Gawa ng hindi nag-display dito sa ating onboard motherboard display. Okay, so testingin na natin siya. So, attach ko pala dito yung ano. Add natin yung video capture. Ay, cancel. Ano ba? Ito. Existing main camera. Add natin. Yan. So, monitor tayo. Let's power on. Ayan, as you can see, spinning. So, hindi na kasi nag-display dito sa ating ano eh. Ibig sabihin, ayun, mayroon na. So, okay na. Display na guys. So, perfect. Power off. Ayan. So, yun kasi guys, minsan, yun yung sinasabi ko na kapag bumili ka ng brand new na IC, minsan hindi talaga guys nagana. Ayan. Mas maigi yung ano, yung tested na gumana na sa ano, tawag dito. Yung na-testing na talaga dun sa sa PCB, di ba yung sa PCB? Tapos, siyempre, mga ano yun eh, mga defective GPU chip, o tested na siya, gumagana na yung IC sa mahabang panahon sa ano, it's working na siya. So, yan guys, pag bumibili kasi ako ng mga gatong IC, mayroon talagang hindi gumagana. Totoo naman yan. So, kahit kung nanonood kayo ng mga vlogs
regarding kay Northridge Fix. Siya, Northridge Fix. Yung nagagawa ng video card sa foreign na na vlogger kay Northwest Repair, kay Chris Fix Germany, doon sa Chinese na mga vlogger. So yan. Minsan talaga yung mga IC hindi siya gumagana. Yan. So yun lang din yung race minsan. Siyempre kailangan natin brand new siya, pero hindi kasi siya tested guys na gumagana. Kaya kapansin nun, yung kinabit natin yung ang output niya 1 volts lang. So static ba sa kamay natin? So hindi, I think hindi naman sa basta-basta magaganon. Kasi dati may gloves din kasi akong ginagamit. Hindi na kasi ako nag-gloves kasi siyempre nagwa-washing ako, maghihinaw. Nababasa yung kamay ko. So minsan unuseful yung gloves. So ayan. So kasi yung ating process may kasamang liquid cleaning eh. Hindi siya kasama hindi kagaya ng ibang repair na pagka na-repair, okay na. Yan ba, ganito, madumi siya, may mga dust. So, ibabalik, gumagana na, ibabalik na nila. Ganun kasi yung ibang ginagawa ng nagre-repair. So, sa atin kasi hindi siya ganun eh. May kasama tayong liquid cleaning. Yan, talagang replace ng thermal pad. So, may mga bagay na kailangan masalat ng kamay. Yan, mag-change ng gloves. Lalo't may mga liquid tayong pang cleaner. So yan guys, may display na yung ating video card na ni-repair. So yung problem lang talaga niya is 1.8 volts. So dead po siya. Kasi pan not spinning, pag hindi kasi nag-i-spin ang pan, either putol yung 12 volts rail kasi no power, or dead yung kanyang 5 volts, or dead yung kanyang 1.8 volts. Kasi yung ibang video card, pag wala siyang sensor sa GPU chip na umiinit, hindi umiikot yung pan. Yan. So, depende rin naman sa video card. Yan. Pag wala siyang sensor na requirements para umikot yung pan. Yan. So, depende yan. Pero matik yun pagka nakita ko na hindi nag-spin ang pan o power. Either blow yung fuse, open, shorted, yan. Shorted siya kaya nag-blow yung fuse. Ibig sabihin wala pumapasok na 12 volts rail. Or else 5 volts or 1.8. So, yan lang. Pero kasi pag dead kasi itong B-core, dead yung B-core natin, yung ating BDDCI memory, yung ating beam memory, yung ating 0.5, hindi ko alam kung para saan to. Feedback or 0.5, 0.75 pala. 0.75. Iikot pa rin yung pan yan kahit no display. Yan. Kapag dead yung mga yan. So, ayan. So, okay na siya guys. Gumagana na. So, for washing na lang to. Tapos, replace natin yung thermal pad. Pa-approve natin sa may-ari. Kasi, re-replace na siya guys. Hindi na siya maganda yung thermal pad. Ayan. So, hindi kasi, yun. Kasi, mayroong mga nagko-commento at saka masyadong, yung parang so, mga galit madaling salita, mga galit sa akin or hindi nakakaintindi pagdating sa video card repair. Ang ginagawa kasi, ayun, daw, mahal daw yung repair, mahal daw yung thermal pad. Pwede naman kasi yan guys. Hindi ko palitan yung thermal pad. Gagana yan. Kaya lang hindi yan magtatagal. So, ibig sabihin matatapos yung warranty. So, sira na ulit siya. So, ganun siya. Kaya, pag ganito, nakita natin na replace na agad. Siyempre, yung thermal pad po ay binibili yan. Siyempre, hindi naman mumurahin ang thermal pad. Mayroon kasing mumurahin yung mga not genuine. So, pangit po kasi siya. Not recommended. So, hindi po kasi tayo gumagamit ng not genuine na thermal pad. Yung tigwa 100 pesos. So, yung ginagamit ko pong thermal pad is tigwa 1,000 plus. Yung parang talaga, branded po na thermal pad. At subo ko na siyang ginagamit sa pagre-repair ng video card. Ayan. So, live tayo ng 1 hour and 1 minute. So, 1 hour and 1 minute. So, success po ang ating repair. XFX RX 6600 8GB DDR6. Dalawa yung panya. Ayun, no power, no display. Okay, so yan po ang ating update sa video card repair. Line number 4217. Okay? Hindi ko lang alam kung ba LBC ito.
So hanggang dito na lang po guys. Salamat sa inyong panonood. Please subscribe to my YouTube channel, Workshop Picks. Yan, yung pangalan na Workshop Picks. So yan mismo yung ating YouTube channel. Search nyo lang po kung gusto nyo manood ng ating mga repair. So, marami ng bagong technician na natuto doon. So hindi na natin kailangan isa-sign kung sino siya. Sila. Hindi natin kailangan i-name drop. Okay? So, ayan po. So, itong video na ito, download ko na lang tapos upload ko sa YouTube channel. Para di sayang. Ano? Kasi sa Facebook, dinidelete kasi nila after 30 days. Yan. Tapos wala na siyang video. Si YouTube kasi ay hindi dinidelete. Yan. Kaya, yan. So, mas maraming viewers kasi sa Facebook din at saka kaya tayo nag-live na lang sa minsan sa Facebook. Saka, kagaya free time lang naman tayo. So, hindi naman laging live. Okay? So, thank you for watching. This is Sek Jonathan. Bye for now.